Station #1 SM Radio Station. Love Radio. Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Magpasalamat tayo mga kaibigan dahil dinilat po ni Lord ang ating mga mata kaninang umaga, kanina pagkagising natin. Kung ikaw ay nagsaselebrate ng birthday today, magpasalamat ka na binigyan ka na naman ng pagkakataon na tumanda. It is a privilege to grow old. Diba? Yung mga iba, ay nako, natanda na naman. Tropang 40, tropang 50, tropang 60, diba? Pero it is a privilege, diba? Privilege. Kahit na minsan, of course, tumatanda po tayo. Tumatanda ka. So, ibig sabihin, yung mga dating nakaangat, nakalaylay na, yung dating firm, hindi na firm, diba? Pero diba, mas maganda pa rin naman na umabot ka sa edad na makikita mo yung mga magiging apo mo. Correct. Diba? Yung tumanda ka na, yung naabot mo yung senior citizen at may 20% discount sa mga gamot at libre sa sine. Totoo diba? yan. Kasi may mga iba hindi umaabot Totoo yun. Marami ang natulog kagabi mga kaibigan, pero ilan sa kanila hindi na dumilat ngayong umaga. O kung nagising mo sila, nasa kabilang buhay na. Ayun na nga. Diba? Parang iba to Para masyadong maliwanag. Bakit tumatago sa dingding? Tsaka di naman kaya, dumiretso na siya doon. Bakit ganun? Ang daming apoy. Diba? So either or. Either may mga rainbows, may mga angel at mga clouds, yan. Or dagat-dagatang apoy. Nako, nakakatakot kaya masarap talaga mabuhay. Diba kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Sabi nga daw sabi ng isa nating kaibigan na eksperto, hanggat hindi ka pa daw totoo naman daw talaga kahit pa paano yung kasabihan, ang masamang damo ay matagal mamatay. Ang ibig sabihin nun, kaya huwag tayong mag-alala, tayong tatlo. Chill lang tayo. Tagal pa. Chill lang tayo. Chill lang. Huwag ka mag-alala. Di ba sinasabi na ang masamang damo ay matagal mamatay? Kaya sinasabi na ganun kasi lagi tayong binibigyan ni Lord ng chance na magbago. Para i-redeem yung mga sarili. Yes, diba? Para magpakabait ulit. So hanggat hindi pa natin na-achieve yung kabaitan na yan, diba? Hindi pa niya tayo kukunin. So pag mabait na tayo, ayun na. Medyo mag-worry ka daw ng slight. Diba? Diba kaya nga minsan sinasabi, kasi ang bait niya kaya kinuha na siya agad. Kasi totoo naman diba? Kapag recently I went to a funeral, malungkot yun And of course, yung pastor na nagbibigay ng kanyang sermon, sinasabi na talagang of course, lagi naman nating nasa utak natin, alam naman natin yon. Na kapag nasa kabilang buhay na wala ng problema. Diba? Totoo naman yun. Nasa paraiso ka na. Buti pa siya, wala na siyang problema. Hindi niya naiisipin yung traffic, hindi niya naiisipin yung sakit, hindi niya naiisipin yung parking. Diba? Problema yan everyday na mga may sasakyan sa Maynila. Totoo yan, diba? Hindi mo naiisipin yun. Kaya nga, diba, ang sinasabi is dapat, ang sineselebrate normally is the death anniversary at hindi yung kapanganakan. Diba? Pansinin mo, kapag kami sineselebrate na anibersaryo, death anniversary usually. Kasi nga daw, wala nang problema sa kabilang buhay. Diba? Wala nang stress, wala nang issue, diba? Mas masaya daw doon. Pero syempre, ayaw naman natin. Ayaw naman muna talaga natin. Kahit pa paano, masarap din naman talagang mabuhay. Pero mas masarap daw ang buhay na walang hanggan. Pero yun na nga. Kasi baka mamaya pangitain ito. Sabihin nila, bawiin na natin agad. Kaya pala yun yung usapan nila. Kaya pala yung walang tambayan. Parang isa sa kanila nagpapaalam na. So bawiin na natin. Kaya pala nakatanggap sila ng Golden Cup. Talagang hindi mo sinali yung sarili mo. Kaya pala iba yung halakak nilang tatlo.
Di ba ganun yun? Kapag may namatay, laging parang nag-iisip tayo ng premonition or sinasabi, kaya pala parang hiningi na yung mga masasarap na pagkain. Kaya pala, hindi naman niya normal na tinatawagan yun, tinawagan niya. Di ba? Parang ang bait-bait niya kahapon. Correct. So in our case, kaya pala yun yung topic na tambalan. Kaya nga binabawi ko na ngayon pa lang, di ba? Na oo nga, masarap yung buhay na walang hanggan, walang problema, di ba? Masarap, pero masarap din naman dito. Yun. Tama. Kaya ikaw na buhay ngayong umagang ito, again, kung dumilat ka kanina, magpasalamat ka, kabisyo, kasi meron ka rin namang isang araw para i-celebrate. Diba? Kahit may problema, may chance ka pa rin magpakasaya ngayong araw na ito and do it. Tama. Isang malaking check ng pink na ballpen. Happy birthday, JJ Abejuela, na nakatutok sa atin ngayon. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Hi sa'yo, Tanghenyo. Ako po ay membro na po ng #Tropang40. At sa totoo lang, isa po ako sa mga nasa batch namin na hindi pa po nagkakaroon ng boyfriend. Hindi pa po nagkakaroon ng asawa, pero nagkaka-boyfriend. Ang problema ko lang po, ang issue ko lang po is kapag ka nagkakaroon po ng mga sama-sama ng mga friends, tapos sinasama ko po yung mga boyfriend ko, I can't help but feel sorry for myself. Kasi parang ang bata-bata masyado minsan ng mga nagiging jowa ko, kung hindi naman masyadong bata, masyadong matanda. So parang bakit sila sakto lang yung nakuha nila? Ako, bakit ganun? Ano po ba dapat kong gawin? Wala pa eh. Anong gagawin ko? Yun. Alam mo, kaka-attend yan ng mga party. Tigilan mo na yung pag-attend ng mga party na yan. Ano lang din yan, yung parang you are fishing the same river. So kung anong isda na makukuha doon, yun at yun lang din makukuha ko. Kung puro dilis-dilis talaga yan. Kung puro hipon, edi hipon lahat yan. Totoo yan, di ba? Kung yan yung farm ng mga, doon may fishing farm ng mga bangus. Huwag ka magumasa may hito dyan, di ba? Hindi, ako para sa akin kasi #Tropang40 ka na, di ba? So, kung halimbawang hindi mo, di ba, yung mga, feeling ko lang yung mga single pa at this age, kung bakit hindi ka nakakuha ng mga ka-age mo, siguro kasi yung mga ka-age mo, either may asawa na din, di ba? O kaya yung single, baka member ng LGBTQRSTUV. Hindi ko na po kasi alam ko, ang dami kasi letters di ba? So ngayon, saan ka mangingisda? Di lang nga namang ipilit mo yung sarili mo dun sa mga may asawa. Ayaw naman natin yun, di ba? Kasi gusto mo kamo ka-age. Kaya lang kayo mga ka-age mo, may asawa na lahat. So ayaw naman natin maging kabit ka. So pupunta ka na sa ibang age bracket. Either yung mas bata talaga sa'yo o yung mas matanda sa'yo, mga nabiyudo na. Di ba? Ito totoo naman. Di ba? At sa akin, walang masama doon. Why should you feel sorry for yourself kung gano'n ang eksena? Hindi ba't dapat nga maingit sila sa'yo kasi yung jowa mo batang-bata? Mas maingit-ingit yun. Correct. May asim ka pa. Ikaw na tong ringkilin, di ba? Ang dami mo ng wrinkles. Ang dami ng laylay, di ba? Hindi ka na masyadong, hindi ka na bata, di ba? Pero jowa mo ba ay bata, di ba? Na-attract sa'yo yung bata, di ba? Kung mas matanda naman, edi mas established. Ibig sabihin, feeling bata ka. Di ba? Feeling bata ka rin. Ikaw yung binibaby. So, anong problema dito? Wala akong nakikitang problema. Magpasalamat ka kasi ginojowa ka pa rin. Diba? May ginojowa sa'yo. Feeling mo nagkakaproblema ka lang kasi hindi yun yung hinahanap mo na edad. Yung edad naman... Or affected ka masyado sa sinasabi ng ibang tao. Yan, siguro. Yun eh. Para nagugulat sila, sobrang tanda naman yan. Sobrang bata naman yan. Diba? Kasi yun yung issue niya na sa tuwing nagkakaroon ng gathering o sama-sama ng tropa, diba, na-feel mo sorry ka kasi sila kasama nila mga ka-age nila. Diba? Kabatch ninyo. Diba? Tapos ikaw, it's either nga sobrang bata o sobrang matanda. Kasi nga baka nga, yun yung sinasabi nila, uy, grabe ka naman ang bata niya, ha? Uy, sobrang tanda na niya, ha? Diba? So ngayon, parang feeling sorry ka kasi saan ako lulugar, diba? Ako para sa akin, kung saan ka happy sa relationships mo, hindi ka na dapat mag-care about what other people will think. Ito yung lagi mong tatandaan, hindi lang dito sa particular na sitwasyon mo sa buhay. Lagi mong tatandaan na hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Hindi lahat ng tao makokontrol mo ang opinion sa inyo. Katulad na nangyari kunyari kay Bea Gerald tsaka si Julia. Kung man mag-statement yung mga yan, 'di ba? Kahit na mag-statement sila, mag-press release, yung mga tao may kanya-kanya ng opinion yan 'di ba? Hindi mo na change
message yun, kahit pa sabihin mo, hindi ako yung may kasalanan, siya yung may kasalanan, ito yung nangyari, ganun. Kahit na mag-explain, hindi mo makokontrol yung iisipin nila. At yun yung mga kaibigan mo. At ikaw din naman ganun ka eh, di ba? Tama. Di ba ganun ang tao, hindi natin makokontrol yung opinion. So, why? Why? Actually nga Diba? sa panahon ngayon, maswerte ka kasi hindi na siya masyado big deal yung mga ganyan eh. Unlike before Correct. Dekada 80, 90, pag issue. yung girlfriend mo or boyfriend mo mas bata or mas matanda, talagang issue talaga sa bayan. Mas open na yung mga yung world ngayon. Kaya nga alam mo, nung minsan meron dumaan na article sa akin para may isang artista na may anak na medyo sexy. Sabi niya, did you know na itong artista ito, ang anak ay sobrang sexy na, meron na siyang 19-year-old. So yung 19 years old na to, na pinakita niya yung mga photos, mga naka-swimsuit, medyo malaki yung dibdib. So naka-swimsuit kasi nasa beach ganyan. Makikita mo yung mga tao, bakit naman siya nakaganyan? Bakit naman yan? Alam na nga niyang malaki yung dibdib niya, bakit pa siya nagsuot ng swimsuit? Ganun. So makikita mo talaga, paurong ba kayo? Hindi kaya ko lang bigla naalala kasi sabi ni Tanghenyo, iba na yung world ngayon eh. Hindi na katulad nung araw na parang hawakan niyo yung daliri, pakasalan mo na. O di naman kaya yun nga, ang mas matanda sa'yo, considered as taboo or considered as nakakahiya. So ganun din, kapag ang isang babae naka-swimsuit, regardless kung may dibdib siya o wala, walang masama dun. Tsaka nagsiswimming. Kaya nga, 2019 na. Ano ba? Nakakaloka yung, bakit naman kasi ganun yung suot niya? Ano ba? 2019 na. Ang dami talaga ng pakialamera, intromitida, mahadera. Sobra. Pero yung pinaka-purpose ng yung showbiz article nun is to just showcase na maganda yung anak niya at malaki na. Itong Totoo artistang yan. ito na dating matini, may anak na pala na malaki na at yung malaking anak niya, talagang maganda at kapuri-puri. Yung mga tao talaga, may mga, ano ba naman yan? Hindi na nahiya. Bakit siya pinalaki ng magulang niya? Nadamay pa yung magulang na dahil sa nakasuot ng medyo revealing sa swimming. Ano ba? Alam nyo, nakakatakot talaga yung Nakakatakot yung Facebook Association of Keyboard Warriors. Totoo. Oo. Di ba kasi masyadong maraming opinion yung mga tao sa paligid mo eh. Di ba? And you cannot control that kasi ang daming paurong. Oh my God. Nakakaloka talaga, promise. Nakakatakot talaga ang mundo ngayon, mga kaibigan. Yung totoo, yung may magsuot ka ng two-piece tapos nakita nila medyo may puson ka. Oo. Tapos may kamot ka ng Correct. konti. Oo, ibabash ka talaga. Ibabash ka din pag pangit. Ibabash ka pag ikaw yun eh. Anong gagawin mo doon? Di ba? Tsaka, alangan namang naka-cover ka mula sa ulo hanggang hindi ka naman scuba diver. Lahat ng tao regular na sa swimming pool para pagtakpan lang yung mga imperfections mo, magsuscuba gear ka. Para kang tanga nun. Di ba parang 4 feet lang yung swimming pool. Di ba? And it's so comfortable. Nakakatakot talaga yung mundo ngayon. Nakakatakot yung mga tao ngayon kasi kung ganyan nakalakas yung loob natin na magsabi ng hindi maganda tungkol sa ibang tao, parang yung paggalaw natin nalilimitahan na rin. And, yung hindi natin namamalayan, tayo mismo na nagko-comment doon sa taong yun, nasasanay yung sarili natin na nakaka-feel ng insecurity. Katulad nito. Di ba? Tsaka laging maka-feel ng negativity. Kaya nga, katulad nito, o sa halip na maging happy ka kasi may jumawa pa sa'yo, di ba? Na meron kang love life, di ba, na meron kang kaharutan, ang feeling mo tuloy, sorry for yourself. Di ba may mali? Correct. Feeling ko nga, pinaganda niya lang yung statement, sorry for myself. Pero, ang ibig sabihin talaga, hindi ka gustuhin. Huwag mo nang sabihin. Hindi na nga namin sinasabi. O baka siguro yung mga friends mo, parang mga friends ni Marga. Baka. Diba? Oo. Masyadong mga maldita lahat. Mga pagsalita din, kala mo kung sino mga perfect. Correct. Totoo yan. At yun pa isang dapat mong tandaan yung mga kaibigan mo, yung mga kaibigan ni Marga. Diba? Ay, yung mga kaibigan mo, hindi din perfecto ang mga relationships niyan Kasi baka mamaya nakakadagdag yan sa feeling sorry for yourself or sa insecurity mo o negativity mo na nakikita mo na parang ba't sila na-achieve nila yung perfect relationship? Hindi Hindi perfecto yung relasyon nila. Madami ding mga issues
yung mga yan, yan. oo. Kaya lang, syempre, kapag ka-gathering, hindi naman nila ilalagay yung mga failure sa mesa eh. Pasikat. Di ba? At papakita, ang mga pakitang gilas yan, yung anak ko, ganito. Si ano nga eh, yung hobby niya, si hobby ko nga, lagi ako pinagluluto, mga ganon-ganon. Hindi nila ilalagay doon lahat ng negativity sa mesa, hindi. So, wag din makadagdag sa insecurity mo yun o sa feeling ng ano ba yan, bakit sila meron, ako wala. Ayan na naman tayo sa do not compare. Correct. Talagang lalabas yung insecurity mo kapag kino-compare mo yung sarili mo. Just think of it this way, Kabisyo. Pasalamat ka, may jowa ka. Ano man ang edad niyan, bata man o mas matanda sa'yo, yung nagkagusto sa'yo. Correct. Ang importante, nagmamahalan kayong dalawa. Ang importante, masaya kayong dalawa. Nakakaramdam ka ng kilig, di ba? Ang mali, yung pumili ka nga ng kaedad mo, kabatch mo, pero kabit ka naman. Yan. Di ba? Yun yung mali doon. Ikaw, Tsaka deadma masakit ka sa na. ulo. Oo. Kasi may complications, di ba? So ikaw, deadma ka na sa mga sasabihin ng ibang tao basta happy ka. Be thankful kasi may jowa ka. Yung iba nga walang jowa eh. Di ba? Nagpupumahog eh. Actually, yung mga iba rin naman na walang jowa, be thankful din. Wala rin kayong sakit ng ulo. Diba? Wait, pero totoo Dito sa mga may karelasyon, lagi nang sumisyon yung mga yan, hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Di ba? May mga pinagdadaanan yun na isipin mo, di ba? Ikaw nga minsan, hindi mo mapangalagaan yung sarili mo, maghahanap ka pa ng asawa o jowa na kailangan mo alagaan din, di ba? So, wag ka din mainggit doon sa mga single. Kung single ka ngayon, parang ang problema mo, issue mo naman, kapag kaya na nga naman, may mga party-party, ikaw yung single, wag ka rin mag-alala. Kung hindi mo pa mapanahon, hindi mo pa talaga panahon na magka-jowa. Di ba? Wag kang mainggit sa kanya at wag mo i-compare yung buhay mo sa buhay nila kasi maaaring may jowa sila, wala silang career na katulad ng meron ka. Correct. Diba? In other words, kanya-kanya. lahat tayo may kanya-kanyang struggle. Mapa-single, may in a relationship ka man. Kaya di ba, dapat hindi ka magkukumpara. At saka hindi mo talaga i-judge ang isang tao sa pinagdadaan. Hindi mo pwede i-judge yung kaibigan mo jumujowa ng bata. Hindi mo i-judge yung kaibigan mo jumujowa ng matanda. Hindi mo alam yung issue niya eh. Subukan mo nandun ka sa life niya para maintindihan mo. Pero may time ka bang pumunta sa life niya? Tsaka paano mo gagawin yung sige nga? Saka may advantage din yan. Halimbawa, kung yung jowa mo matanda, baka big time yun. Ikaw yung yaman. Receiver ka lagi. Kung bata naman, halimbawa, at least pag matanda ka na, may mag-aalaga sa'yo. Sa kanila, kung pareho lang edad. Para sila mamamatay sabay. Diba? Hindi kapag tumutong na 70, nag-ano na yung bibilangan na yan. Kailan ba? Diba? Tama si Tanghenyo doon. So, be thankful. Be thankful, may nagmamahal sa'yo at nakaka-experience ka ng pagmamahal. Tsaka yung laging sinasabi natin na blueprint, baka yung blueprint mo talaga. Ganyan, may batang jowa, may matandang jowa. Diba? Sa panahon ngayon, madali na rin kung talagang pinupuntirya mo ay magkaroon ng jowa na kasing edad mo. High-tech na yung mundo ngayon. Correct. I-hashtag mo lang, tropang 40 diba? Maglalabasan lahat. Baka malito ka sa sobrang dami niyan. Diba? Madali na. Kung talagang yun ang gusto mo maging direksyon ng relasyon mo. Correct. Tsaka hindi na rin kasi ngayon issue yung edad. Kasi ang utak ng tao ngayon parang nagli-level na dahil sa panahon ngayon. Yung mga halimbawa, yung mga 20, kung minsan nagiging matured. O yung mga matanda, nagiging bata. Iba na yung world talaga ngayon. Iba na. So again, ulitin namin, hayaan mo na yung sasabihin ng ibang tao. Kasi kung lagi mong iisipin yung sasabihin ng ibang tao, ikaw mismo hindi ka magiging happy. Tama. Tandaan, you cannot please everyone. The only person that you should please is yourself and and only God. Yun, yes. diba? Basta wala kang ginagawang masama. Go ko lang sa mga relationship na yun. Or di naman kayo, huwag ka na mag-attend ng party para hindi ka na sa stress. Ay, naka mga kabisyo. Be grateful. Be grateful, be thankful, do not complain. Secret of happiness yan, ha? Kung ikaw kabisyo ay nakatutok, mamaya alas 9, meron pang isang kwento mula sa Maywagang Burnay na pwede nyo pong antabayanan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Love lang. Tambala Na! At eto
Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Merry Christmas. Merry Christmas. Malakas pala ulan. Nagulat ako na na may mga ka-Viber akong mga mommies na wala kaming pasok, ganyan. Tapos abang-abang ako, lahat na walang pasok sa Makati meron. Nakaka-lurk eh. Nagulat na nga ako. Kung ano yung araw talaga ng bakit ba walang pasok daw? Malakas na yung ulan, kagabi. Okay, inisip ko holiday. Magdamag daw yung Grabe, pag-ulan. no? Ang dami, halos lahat ng city sa Manila. Maliban sa Makati. Oo, sa amin hindi eh. Kasi normal lang. Natulog naman ako ng maayos kagabi. Di naman ako nabulabog ng butas sa bubong namin. Iba-iba nga, di ba kapag bumabiyahe, kalibawa, naghatid kami ng anak sa school eh. Medyo maliwanag dun sa Makati. Pagdating ng Pasay, madilim. Tapos pagka dumating ka ng Caloocan, di ba ganun yun? Magugulungan ka na talaga Biglang nagiging maaraw ulit. Weird. May kanya-kanya na pong talaga weather ang bawat city ngayon. Tama, totoo yan. September na mga kaibigan, expect natin na talagang mas matindi pa ang pagbuhos ng ulan sa mga susunod na araw. Talaga ba? Dapat di ba June, July, August lang yun? Hindi ko alam. Kanya-kanya nga ng yan. Bago na rin din kasi. Weird, no? Ang weird. Di ba usually June, July, August? Kaya nga minove yung mga klase ng August kasi usually June and July yung mga bagyo tapos may mga pahabol pa ngayon. Hindi baguhin natin uli. Pwede natin. Yung maghanda po tayo ng payong na lang po muna. Oo, totoo. Kasi ang dami nag-declare ng no classes all levels sa Metro Manila, mga kabisyo. Nakakagulat kasi nagising yung mga magulang na walang pasok sa city nila eh. Ganun, no? Ingat lang po kayo. And yes, unang linggo na po ng Setyembre, the first week of September, mga kabisyo. Grabe, nung September 1, naglabasan lahat ng picture ni Jose Marichan, di ba? lahat ng picture ni Jose Marichan, lahat ng picture ni Berna. Di ba? Yeah. Trending silang dalawa. Nadagdagan na dati si Jose Marichan lang eh. Ngayon si Berna, kasama din. Nakakalurky. Alain mo, talagang sikat na sikat ka na Berna. Ibang klase, no? Berna. Nakakalurky. Yung sumikat ka dahil sa hindi magandang paraan. Anyways, it's Christmas season na. Yes. Kapag pupunta ka sa mga malls, partner, nandun na, naglabasan na yung mga Christmas balls, Christmas lights, Christmas decors. Oo, yung mga pan-display. Naku, marami ka na namang mabibili niyan sa mall. Pwede mo nang konting-kontiin para kung ang pangarap mo ngayong taon na ito ay magkaroon ng mataas na Christmas tree sa bahay ninyo, bilhin mo na muna yung star. Yan. Tapos pa isang tangkay lang bilhin mo. Tangkay. Di ba, ganun naman tayo pa konti-konti kasi mahal talaga ang Christmas tree, mga kaibigan. Sobrang, kung ang pangarap mo talaga ay maabot yung kisame ng bahay ninyo sa taas ng Christmas tree na gagawin mo, konti-kontiin mo lang kasi mahal talaga siya. Anong Christmas tradition ang hindi nawawala sa inyo? Pagkain. Sa bagay, bukod sa pagkain. Lagi, Sa bagay, no, wala. kami lagi may get together, hindi pwede mawala yun. No. As in talagang sa New Year's Eve, sa lubong ng buong family na kapag ikaw yung wala, mamimiss mo talaga. Oo, parang yun yung talagang inaabangan kada taon. Correct. Culture ng family namin. Correct. Kayo Tanghenyo, anong tradition nyo? Wala, kung ano lang ang meron dyan, yun lang yun. Ang drama. Kung ano lang ang meron dyan, yun na yun. Sa bahay nyo, o sa ang family Basta nyo. hindi mawawala yung hindi init ang ulo mo sa mga inaanak. Ay, hindi init ang ulo mo sa mga nanay ng mga inaanak. Lalo na kung limbaw, may mga inaanak baka hindi nyo kilala. Marami. Kaloka Nagugulat na talaga. ako, inaanak mo to. Talaga ba? Hindi yung nanay nga, hindi ko kilala eh. Naalala ko tuloy Yung bata pa kaya? lumabas sa'yo, super, biglang may lumapit sa'yo, yung nakamotor. Oo. Oy, malaki na yung inaanak. Yun. Ako clueless ako. Yung sa Mandaluyong. Oo. May pumara sa akin, uy! Ako naman, uy! Ganun. Nakamotor, biglang tumigil sa harap niya. Buti lang, walang kasama. Isipin ko, riding in tandem eh.
Tapos ano sabi? Tumigil sa harapan namin, sabi, uy, kumusta ka na? Sabi ko, okay lang, ikaw, kumusta na? O yung inaanak mo, malaki na, ha? Talaga ba? Diba? Ano, clueless yung yung mukha ko eh. Feeling ko parte ng tradition yan. Yung may hindi pwedeng sa isang taon o sa isang Christmas season na hindi ka mairita kasi may lumapit sa'yo na hindi mo matandaan na inaanak mo pala yung anak niya. Diba? Totoo, kasi mismo yung magulang, hindi ko rin matandaan eh. Nakakalurky. Yan yung mga nag-i-invite sa inyo, nag-PPM, gawin kitang ninong sa inyo. Oo, tapos hindi ka naman pumayag kasi ang nilagay nila sa birth certificate ni Coleala, Chris Super, hindi naman yun yung tunay namin pangalan, tang na loob. Totoo yan, hindi natin in-acknowledge eh. Hindi tayo nag-confirm. Dapat. Alam mo, ako, naiinis ako sa ganun eh. Yung not just pagbinyag ha, pero pag libaw, kinuha kang any important part of celebration. Mahintayin mo muna na mag-confirm. Correct. Hintayin mo muna na nagsabi siyang okay lang. Yan. Bago Kinararangal ko. Ganun. Correct, totoo. Bago mo naman i-assume na okay lang sa kanya. Diba? Tapos habang lumalaki yung bata, ay, ninang mo si Nicole Yala. Kaya nga. Okay lang, di ba nagbibigay? Feeling ko iniipon. Ganon. Alam mo, ang hindi nyo po alam mga kabisyo, napakakuripot po namin mga ninong at ninang. Huwag nyo kaming kukunin. Kasi lagi po namin sinasabi, ang tanging po maibibigay namin sa inyo ay pagbati sa radyo. Sa bagay, sino ba naman sa mga ninong at ninang ninyo ang nakakagawa niyan? Kami lang. Kaya kung sapat na sa inyo ang pagbati, mga kabisyo. Tsaka hindi kami mahilig mag-attend. Oo. Madi-disappoint lang kayo. Kaya huwag nyo pong kukunin ng Correct. ninong at ninang ang tambalan. Pati po si tanghin nyo, wag na rin. Mabibwisit lang kayo sa amin. Di naman yung pumupunta eh. O diba? Magkakagalit pa tayo. In the first place, huwag nyo kaming pilitin. Ang pwede lang namin may bigay sa inyo, prayers at pagmamahal. Yan, diba? Diba? Prayers, pagmamahal, and pagbate. Yan. Tapos sasabihin mo doon sa anak mo, habang lumalaki, yun talaga si Nicole Yala tsaka si Chris Super. Puripot talaga yung mga yan eh. Sampaling kakatanganan. Hindi naman tayo close to begin with. Diba? Dapat ka-close mo yung mismong parents. Kaya nga, ninong at ninang, godparents, palibasa. Kapag ka-seminar, hindi kayo nag-a-attend. Yan. Mas importante sa inyo yung kainan, di ba? Diretso na kayo dun sa Max. Diba? Laging dun, diba? Ang nakakalungkot lang kasi sa pagkumuha ng ninong, yung pamantayan is sikat, may pera. Yan. Para tama. pag nag-birthday yung anak, magpasko, may maibigay na malaki. Natandaan ko dati, nakalagay kami tanghenyo talaga sa invitation na. Tapos hindi namin kilala. Tapos sa mga kailera namin, Honorable Keme, ganyan. Tapos nakalagay doon, DJ Nicole Yala, DJ Chris Super. Sabi ko, ano ba yan? Hindi ko kilala yung magulang. Hindi ko kilala yung anak, di ba? Yung kahit na hindi ka naiirita doon sa bata, mabubwisit ka doon sa bata. Yung biglang Punta ng punta dito. doon, bless kay Ninang. Oo, nakakainis. Yung gulat na gulat kami, inaanak pala akong ganito. Oo. Tsaka hindi po pinupulot ang pera. Hindi all the time meron pong perang may duduko. Totoo diba? yan. Maraming ang pumupunta dito sa amin eh. Di ba naalala mo na, medyo nag-guilty naman ako ng slide doon, partner na pumunta dito para mamasko. So dahil hindi nga natin kakilala, nakalimutan natin siya, naghihintay sa lobby. Hindi ko alam eh. Ako din eh. Wala akong kinalaman dyan, Ako wala din nagulat. Sinabihan lang tayo ng guard. Sabi, tambalan, may mamamasko po sa inyo. Eh since nakaprograma tayo, sabi, sige po, wait lang po. Hindi, tsaka yung mga guard, ano na rin yan. Nakatimbre na po sa kanila. Kung sino yung papapasukin at hindi. Alam na, hindi kasi guys, ito lang po mga kabisya, ang dami kasi abusado din sa amin. Yun lang talaga yun. Nung araw kasi talaga, ang lakas talaga namin mauto ni Chuper. So yung mga guard namin, pinoprotectionan din lang po kami. Opo, may pagtimbre na po. So itong pamilya na to, naghintay Pamilya talaga. ba? Oo, mag-ama or basta or mag-ina. Kasali ba ako? Kilala ba natin? Oo, inaanak daw nga natin. Tingnan mo yan. Malayo pa daw binayahin nito. Oo. So nasa lobby sila, umaga pa lang. Sabi namin, sige po, wait lang po, nakaprograma pa po kami. Kasi baka mamaya sunod-sunod na magdatingin yung mga mamamas ko. So doon muna sa lobby. Kasi nga hindi namin kakilala, hindi namin kaklose. Nakalimutan namin na may naghihintay pala sa amin. Sorry na. Agad sa dumating tanghali ang hapon. So sana next year wag na siyang pumunta. Oo, Siguro naman na. Sana ma-realize niya. O, tingnan mo, naging masamang tao po. Patuloy tayo. Oo naman lamang hanggang sa ngayon eh. Sinasabi niya doon sa anak niya. I am sure, sinang-sira na tayo sa buong ang kanila.
At isa pa yung nakakalungkot, yung mga anak ginagamit. Yun na nga. Hinihila yung Kaya anak. nga, at saka alam mo minsan, ganito tanghenyo, minsan ang laki na ng bata, pinasasayaw pa. Alam mo, yung ako na yung nahihiya kasi 15 years old na, sumasayaw pa rin. Ano ba? Parang, nay naman, may mali siya na po. Ay, okay, kaninong mo, Chris. Oo. Huwag yun na pong pasayawin. Nakakaloka. Mga ganun. So, kunin po natin na ninong at ninang, yung talagang malapit sa pamilya natin or yung tipong kaibigan natin. Correct. Diba, may special connection sa atin mismo. Hindi yung dahil kakilala lang anak ni Kapitan o sa Kapitan mismo o kaya si Mayor. Diba, wag naman ganun. Kasi tayo mismo yung magtatampo kapag hindi natin sila nahagilap. Totoo yun. Actually, yung pinakamaganda na kunin na ninong at ninang, yung ka-close mo na Ka-close mo kapitbahay. talaga. Yung halimbawa, alis ka ng bahay, o Yung mari patingin-tingin muna. Oo. Correct. Close kasi alam mo pagka-close mo hindi mabigat pagka tinulungan. Pag nandyan meron ka na kagad nasa listahan ka eh. Diba? Correct. Ito inaanak ko to nasa listahan. Pero kapag hindi mo ka-close, talagang wala ka sa listahan. Huwag ka magtaka kung halimbawa malaki ka na tapos ang bibigay pa rin sa'yo laruan. Diba? Hindi nga kayo close kasi hindi niya nga alam kung ilang taong ka na eh. Diba? Totoo yan. Minsan may mga ganun yung asawa ko kasi minsan nakuha siya. Tapos ang dami namin binibiling laruan pag Pasko. Sabi ko, yung mga inaanak mo ba parang hindi na lumalaki? Parang taon-taon ganyan, puro truck. Yung sabi ko, robot na naman. Parang nung isang araw, kasi uso na yung mga sale sa mga toy stores eh. Sa Timog meron dyang lagi nagsisale. So September pa lang meron na. So yun na, tumitingin-tingin na naman siya. Tapos ang dami na naman niya nakita mga Angry Birds, mga panlalaki na mas pabata talaga. Sabi ko, sino-sino pa ba yan? Hindi na ba sila lumalaki? So obviously, hindi niya ka-close eh. Kasi Correct. kung ka-close mo talaga, alam mo na 12 years old na. Tama. Alam mo hindi na maglalaro. Alam mo 15 na. Alam mo pera na yan. Di ba? Yung mga ganun. Kawawa tuloy yung mga bata pagka gano'n, di ba? True, yung bata yung nagdadamay Kasi binibigyan niyo po sila ng expectation. Correct. Punta ka dito, kanino mong ganyan ako, galante yan. Oo. Tapos bibigyan ng laruan, di Kaya ba? nga. Hindi ka nga kilala eh, kasi hindi nga ka-close yung magulang, di ba? So parents, we always say this every year. Choose the godparents. Tama. Yung talagang ka-close, yung kakilala. Kasi ang ending neto, magkakagalit lang kayo kasi yung kukunin mo ninong at ninang, magagalit dun sa anak mo. Siyempre, ikaw ba naman, gusto mo ba nagagalit sa anak mo? Ikaw din naman may kasalanan niya eh. Di ba? Galit na galit ako. Kagagawan talaga to ng mga nanay. Oo. Oo yan. Tapos naalala mo, partner, dati may namaskot din sa amin dito, Tanghenyo. So, binigyan namin ng saktuhan lang. Actually, malaki na nga yung 500. Oo, di ba? nga. Sobrang Ay, nakita malaki talaga na yung 500. Nagreklamo ba? Oo, sabi niya, ang layo pa kasi ng binayahin namin. Kasalanan ba namin na galing kami probinsya? Nangutak pa. Malay bang gagaling ka ng Bataan? Sino yun? Basta malayong probinsya pa daw pinanggalingan nila. Makita mo naman, dami talagang bitbit. So, kung galing talaga ng probinsya, hindi namin kasalanan yon. Kung saan ka nang galing kasi yan talaga binibigay namin sa inaanak Oo namin. nga. At pag ang inaanak ko partner naka-receive na is 500, ibig sabihin Sobrang laki special na. siya. Oo. Di ba? Dahil kung hindi lang, mga malulutong na 40 lang. Baka sa probinsya, baka nanood na isang nag-host kayo tapos sumigaw siya. Oh, go, this going great, Ninong! Oh, sige! Go! Yung ganun lang. Di ba? Nakakalurky. Talaga ba? Nakalimutan ko balik na pa yun. masahe lang ito, lugi sa pagod. At saka kung halimbawa galing Bicol partner, magkano na ba pamasahe? Kunyari 700. Oo. Problema ba namin? Hindi kasalanan ng ninong at ninang yan. Kayo kayo magagalit sa amin. Dapat kapag halimbawa luluwas kay galing ng probinsya, marami kayong ibang itinerary. Oo. Hindi lang isa. Tutuhugin niyo yung mga ninong at ninang dito sa Maynila. Kasi kung hindi, lugi ka talaga. Magkano, discarded and friend. Alam mo, excited ka po. Ang laki na bibigay mo, 500 eh. Oo naman. Tapos inabot mo yung 500, parang dismayado eh. Parang lungkot. Kumamot sa ulo. Paano po yung pamasahin? Yung binili namin yan, no? Ay, nako, kalurky. Malamang bawat ninong at ninang may kanya-kanyang kwento talaga. Correct, totoo yan. At I'm sure madami din ang makaka-relate. Dear Nicole and Chris, Tambalanisa since 2010. Sana po mapansin niyo po ang message ko. I need your words of wisdom badly. Hindi ko po kasi alam what to feel. Yung mami kasi ng kaklase ng anak ko nang hihiram ng pera.
Meron naman po kaming extra, pero kailangan ko po syempre sabihin sa asawa ko. Nung una po ay ng asawa ko, pero eventually napilit ko rin. Nasabi ko na po dun sa mami na ayaw ng asawa ko at nagalit sa akin. Nag-post sa Facebook, blinak pa ako sa Facebook. Hindi ko tuloy alam what to feel. Help naman po, thank you. Naku, parang friend niya tong mga yung mga parents na naghahanap ng ninong at ninang. Magkakahilera po kayo. Gracious. Ako partner, I suggest mag-asawa ka na. Kasi pag nag-asawa ka, pwede mo nang spill talaga yan. Ay, kasi yung pera ko, ang nagmamanage dun, yung misis ko. Wala na makakautang sa'yo, basta-basta, chong! Dinadahilan ko. Oo, di ba? I'm sure, tanghenyo, may mga ganun ka din. Hindi kasi, hindi, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Di ba? Pwedeng totoong yung mister mo na o misis yung nag-handle ng pera. Pero ang katotohanan dito is kailangan malaman ng mister mo. Diba? Na may utang. Diba? Siyempre, dapat alam niya yung cash flow. Correct. So, kung ganun yung arrangement ninyo mag-asawa, anong problema nung nangungutang? At napag-desisyon na ninyo as hindi talaga magpautang. Kailangan pa paringgan sa Facebook, pambihira. Social media is for losers. Nakaka-learn kay kasalanan na naman yan ng social media. Kakaloka. Kung tinatanong mo sa amin kung ano mararamdaman mo, wala. Chill ka lang kasi wala ka namang wala kang tinapakang tao, wala kang inagrabyado dito. Yung kung ano man yung nangyari, it's none of your business. Wala ka, labas ka dito. Kung ano man kung siya nagraran, kasalanan niya 'yon, 'di ba? At kung ano man yung masamang nararamdaman niya, karga niya 'yon. Nakakalungkot nga lang yung paringgan ka sa Facebook, 'di ba? Tapos wala ka namang kasalanan. Sa totoo lang, magpasalamat ka pa nga kasi natanggal na siya sa friends list mo. Kasi kung minsan, din yan, alam mo, cargo mo rin yung mga ganyang ugali ng mga tao, yung pakikisamahan mo. At least binlock ka na yan, wala ka ng problema. Nakakainis din yung mga ganyan di ba? Siya mismo tumiwalag na, di ba? Yung mga toxic na tao, dapat talaga yun Ikaw na umihingi ng pabor, ikaw pagalit. Minsan ganun kapag kunyari meron tayong pabor tapos hindi naibigay sa atin. Galit na galit tayo to the point na hindi tayo titigil na ikakalat pa natin ito sa social media. Correct. Which is not good. Karapatan po nung nagpapautang na hindi magpautang, ha? Correct. You are the one who is asking the favor. So kung hindi ka pagbigyan, may mga rason yung taong yun. Siguro kasi hindi mo maintindihan kasi siya mismo nagsabi, di ba, na alam na meron naman po kaming extra. Siguro to yayamanin. Tapos ang inutang lang is ang inutang lang is ganito, tapos ipinagkait pa, mga ganyan. Pero karapatan niya yun pera niya kasi yun. Malay mo, kahit meron siyang extra, may paglalaanan siyang ibang bagay. Yun ang dapat niyong isipin. Hindi kayo kumikita na malaki, sobra-sobra lagi yung pera. Tama. Di ba, kapag kumikita naman tayo ng malaki, lumalaki din yung demands natin. Trot, di ba? Diba? Lumalaki din yung mga gastos natin. Lumalaki din talaga. Sabi nga namin, Chuper, dati, ang simple lang ng buhay namin, pero nakakalabas-labas din kami. Ngayon parang, lagi kami tatanong, may check-in na ba? Parang laging kulang. Kung kailan lumaki, kahit papaano, parang laging kulang, di ba? Parang lagi rin may binabayaran. Parang hindi natatapos ang gastusin. So, ganun yun. Yung taong inuutangan mo, meron din kasi siyang mga pagkakagastosan. At karapatan nilang magtumanggi kapag ayaw nila, di ba? Tama. At huwag sasama ang loob mo at huwag ka magpo-post sa social media at magpaparinig pa, di ba? Kasi hindi maganda yun. Actually, mag-reflect ito sa'yo, hindi doon sa taong gusto mong utangan. Tama. Alam mo, dapat kapag pumunta ka ng salon, ipapa-foots pa bumukha mo. Baka siguro dahil nag-post ng gano'n, baka nung isang beses nang utang din itong posible mga gano'n na humingi ng pabor, pinagbigyan, tapos siya humingi ng pabor. Hindi pinagbigyan. Baka gano'n. Ganun talaga. Isa-isa lang. Huwag nang pipilahan. Ganun talaga. Pag humingi ka ng favor, it doesn't mean na i-return yung favor sa'yo. Tama. Diba? Dapat kung tutulong ka ng bukal sa kalooban, hindi yung nag-expect ka na in the future, baka tulungan niya rin ako pag kinailangan. Tutulong ka kasi gusto mo. Correct. So wag sasama ang loob pag hindi na naibigay yung pabor na hinihingi. Kaya dun sa
nag-PM sa amin, I know it's hurtful. Yung mga words na sinabi, di namin alam kung ano mismo yon. I know nakakasama ng loob kasi wala ka namang kasalanan. Pero una, hindi naman forever yung sama ng loob na yan. Kaya deadmahin mo na lang. Tsaka tama si Tanghenyo, wala na siya sa friends list mo. So hindi mo na makikita yung mga posting niya. So deadma ka na lang, di ba? Self-eviction na yung nangyari. Correct. Eventually, alam mo, Kabisyo, hindi mo naman kailangan mag-explain sa maraming tao. Hindi mo naman kailangan i-explain sa, kunyari, 2,000 friends mo sa FB. Hindi. Ang mga taong nakakakilala sa'yo ng totoo, hindi kailangan ng explanation. And para sa akin, mas mahalaga yung mga taong nakakakilala sa'yo ng totoo. Ha? Tama! O, good luck ka dyan sa mga ganyan. You don't deserve that kind of friend. Okidoki? Mamaya tayong ulit alas 9 magkakabanding-bandingan, mga Kabisyo, para naman sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay! Maraming salamat sa inyo, mga Kabisyo! Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB lang. Love lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang Station number 1. SM Radio Station. Love Radio. At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Naglalabasan na po sila. Antabayanan niyo po, mga Kabisyo, sa Love Radio Manila Facebook page. Ipopost natin. Ewan ko kung nakapost na, hindi pa ata. Mamaya ipopost po namin yung ginawa po namin na Halloween content para po sa inyo. Wow, naku, siguradong matatakot po kayo dyan. Karir po dyan si ilan ang cast dyan? 4 lang kayo dyan. Sina Diego Bandido, si Chris Chuper, si Karen Armilio at si Tanya Chinita. Sinusubukan po ko namin yung yung acting skills namin. Kung talagang pasok po sa inyo. So kayo na po ang humusga mamaya. Correct. Itutuloy-tuloy na po nila yung paggawa ng iba't ibang klase ng serye. Malay nyo, di ba? I-pattern natin sa halik. Pwede. Magbe-venture na sa film. Malay mo, parang gustuhin na din nila talagang maging tunay na artista. Diba? So, antabayanan nyo po, meron po kaming Halloween special na content para po sa inyo lahat. Pinaghirapan po yan ng mga Love Radio DJs at ng aming new media team. Kaya kapag napanood nyo po dito po sa Facebook page ng Love Radio Manila, i-like nyo po and then i-share. Tama. Sure po na kami na magugustuhan nyo po ito. Ang daming pakulo talaga lagi ng Love Radio, di ba? Sa mga nanonood sa atin sa FB Live, sa mga Chuper, di ba? Ang daming pakulo. Yun po sinasabi namin na magdadala po kayo ng hinihingi po namin. Totoo po yun. Walang naniniwala. Walang naniniwala. Meron kasi kaming pakulo Okay, explain natin, partner, para masanay na yung mga Chuper. Siguro kasi akala nyo po naluloko lang kami. Siguro sanay kasi sila sa atin na nanluloko lang tayo lagi. Kasi di ba po, meron po tayong tinatawag na Love Knows No Boundaries promo. Para po yan sa mga kaibigan nating Chuper, di ba? Para sa inyo po yan, para makakuha kayo ng libreng boundary. Meron po kaming dinagdag na pakulo. So pag halimbawa, mas masaya. Halimbawa, tinawag namin ang pangalan mo. Kunyari, pangalan Chris Chuper, nanalo ka, ganyan. Na libreng boundary. Yan, di ba? Chris Chuper, kapag ka nagdala ka dito ng picture ng ex-girlfriend mo, dadagdagan pa namin ng 500 yung boundary mo. Wala pong naniniwala kasi. Kanina yung hiningi ko, kaldero
Totoo po yun mga kaibigang Chuper. Kahapon may humingi ng panty, di ba? May medyas. Wala mo nagdala ni isa. Hindi naman po hinihingi. Magdadala. Magpapakita ka lang, di ba? Yung hiningi ng tambalan kahapon, picture ng biyanan, di ba? Siguro wala naman talaga siyang picture ng biyanan. Buisit na nga siya doon. Hindi naman kami close ng biyanan namin. Pero kasi, kapag dinala nyo po yung hinihingi namin, may dagdag, pero yung libreng boundary, sa inyo na po yun. Tama. Gusto lang po namin dagdagan yung premyo nyo. So Yan. yung 500 na yun, whether lumating kayo sa tamang oras o hindi, correct. may additional 500 pagdala nyo yun. Tama. So, wag nyo pong isipin na niloko lang namin kayo. Magdala ng pangil. At tabayanan nyo po sa programa din po namin later on ni Chris Chuper, mag-a-announcing kami ng pangalan na naman ng maswerteng Chuper na mananalo ng libreng boundary. Magdala ka ng bungo mamaya. Hindi magdala ng paniki. Ang hirap. Uy, pero ano 500 yun. Additional, di ba? So, totoo po yun. Ngayon, nare-realize po namin, wala po kayong tiwala sa amin. Kasi kung ipagpapatuloy namin ito ng isang linggo tapos wala nagdadala, talagang confirmed na confirmed. Walang naniniwala. Siyempre, itong ating Love Knows No Boundaries pumatid sa atin ng Shell Remula ang langis na kasing sipag mo. Ayun ako, dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako matagal na pong panahon. Since 2010 pa po ata. Please don't share my name and I need your advice. Yung jowa ko po, kasi lagi nagpaparinig na gusto niya ng iPhone X for Christmas. Pabiro, but he keeps on repeating it. So, hindi man seryoso, pero kung lulusot, edi push. While I earn 3 times his salary, practical po akong tao. Yung cellphone ko nga, Android lang na worth less than 10K. Bibilan ko pa ba siya ng ganong klaseng cellphone? What should I do? Yan. Okay. Hindi, kung walang pambili, di wala. Tigil muna, magtiis sa mga mumurahing cellphone. Ako naniniwala ko hindi investment ang cellphone. Madali siyang madali siya mag-depreciate. Tsaka obsolete na siya. Once a cellphone is out in the market, it is already considered obsolete. Yes. Kasi maya lamang, meron na naman lalabas dyan na mas bongga. At kung lagi kang hahabol dun sa mga latest na phones, yan na yung magiging dahilan kung bakit hindi ka makakapag-ipon, lagi kang baon sa utang, yung mga ganun. Ako talaga. At lalo kang practical kang tao, yan, tama. Hayaan mo siya magparinig ng parinig. Ikaw nga mismo, hindi ka nagpo-phone na mamahalin, tapos bibilin mo siya. Totoo. Panindigan mo yung pagiging practical mo, which is magandang magandang mentality yan, na talagang inaalat mo yung pera mo sa ibang mas makabuluhang bagay. Hindi naman natin sinasabing wala kabuluhan ng cellphone. Kaya lang, syempre, yun nga ako personally, ang cellphone talaga hindi siya investment. Nagkaroon lang tayo ng mamahaling phone dahil binigyan tayo ng kumpanya, di ba? Pero ako talaga nagtitiis ako doon sa mga saktuhan lamang na phones kasi pwede kang mag-alat talaga ng pera mo sa ibang bagay na mas makabuluhan. Ipaintindi mo sa kanya. Tsaka yan ayon sa mga kaibigan kong mga eksperto, mga ekonomista na wow, tarin ng mga friends mo, ha? Dati manginginom lang friends mo. Ngayon may ekonomista ka ng friendship. Ano daw sabi nila? Na hindi daw talaga maganda mag-invest sa technology kasi mabilis mag-deteriorate yung sobrang bilis maging obsolete. Mapapalitan agad-agad. Yung tipong pag-trinay mong humabol, wala. In the end, lagi kang may utang sa credit card. Lalo pa made easier. In fairness kasi, ngayon made easier kasi lahat. Installment, correct. No interest, ganyan. Pero kasi, di ba, ang ending nito, 2 years ka laging may utang. Tama. Tapos hindi pa natatapos yung 2 taon na utang, may lalabas na naman ng bago. Kalalabas na lang ng 9, may S na, may T, may X, di ba? Nakaka-stress. At yun yung posibleng mangyari na kapag nalaman ulit ng ex mo, kunyari, pinagbigyan mo ngayon, ng boyfriend mo, sige, pagbibigyan kita, dahil mahal kita, may pera naman pagkukunan talaga, sige, bibigyan kita, ay may lumabas na naman bago. So magpaparinig na naman sa'yo yan. Di ba? So ibig sabihin, ang sinasabi lang namin dito, una pa lang putulin mo na ang sungay. Hindi pa man, di ba? Wag ka nang wag mo nang i-spoil. I mean,
Siguro kasi kung di ka, if you're not the type of person na, if you are the type of person na mahilig magbigay kahit na it doesn't matter, di okay lang. Kaya lang, di ba, para gawin mong issue to, sumangguni ka sa tambalan, di ba, at in-explain mo briefly na napaka-practical mong tao. Ibig sabihin, kung bibigyan mo man siya ng ganun, masama sa loob mo. Gusto mo ba yun? Nagbigay ka ng regalo pero masama loob mo? Tama. Sumaya siya. Oo, pero ikaw masama ang loob mo. Diba? So ngayon sa pagkakataong ito, masama ang loob niya, hayaan mo na lang siya. Saka yung moment na nagpaparinig, they take advantage sa iyo Kasi kung ikaw kalalaki mong tao, kung gusto mo ganun, di paghirapan mo. Ba't ka nagpaparinig? Kakahiya. Huwag ganon. Hindi magandang Although naman. Magandang ugali yan. Although, okay lang, para sa akin, okay lang din naman magparinig yung lalaki. Kasi, ito kasi hirap sa mga babae. Tayo minsan, lagi tayong nagsasabi ng equality. Yan, diba? Equal na karapatan. Mag-uwel diba? ka pag hindi ramdam na equal. Diba? Pero kapag kaganyan na may nagparinig na lalaki, sasabihin namin, bakit ka lalaki mong tao, nagpaparinig ka sa amin? O kaya pag hindi pinaupo, diba? Magagalit. Diba? Mga ganun. Yan din na mahirap sa ating mga babae. Double standard tayo minsan. Madalas pala actually. Pero wag mo nang hayaan. Wag mo nang hayaan na ma-spoil siya ng ganun. Kasi pag naumpisan talaga, more likely sa mga susunod na pagkakataon. Saka magkano na ba ganyan yun lagi. ngayon? Diba? 50, 40. Isipin mo, grabe. Mo yun, sobrang mahal Ay, talaga. sobra talaga. Kung in-invest mo na lang yan, tsaka diba? sabihin mo sa kanya, commute ka naman ng commute, diba? Meet siya ng buhay yan, Totoo Meet siya ng buhay yan. Kasi pag maglabas ka ng cellphone, tapos mamahalin, yan, mainit yan sa mata. Correct. Mabuti ka mo kung di nagko-commute si Kuya. Tsaka ugali talaga nating Pinoy yung ganun, no? Mahilig tayong magpa-shine, kumbaga magpasiklaba. Pero alam natin sa mga sarili natin na baon tayo sa utang, alam natin na talaga naghihirap tayo. Wala naman talaga tayong resources, pero kung makaporma tayo sa harap ng kaibigan natin. Totoo. Diba? Hindi ko makonect. Sabi nga ni Tangenyo. Diba? Sobrang forma pero walang pera. Tama. Ang haba ng listahan kay Aling Nena. Diba? Mahilig Totoo tayo yan. magpasiklab sa mga kaibigan at sa mga kakilala natin. Pero ang totoo, baon na baon tayo sa utang. Isa pa sa mga nakakalungkot na kung may nalalaman akong mga kwento sa mga kabataan, sa mga millennials na alam mo naman walang source ng income pero ang babago ng mga cellphone updated. Pero pala napag-alaman ko na parang yung sarili nila ang inano, pinapalit nila. Oh my God. Palit gadget. Para lang sa totoo ba yan? May atay pa ba sila? O ano? Nagbenta ng atay. Nagbenta ng kidney na makabili lang ng cellphone. Nakakalurke. Magugulat ka sa kabataan, parang wala naman tong Hindi naman well off. Tapos yung cellphone updated, talo pagka ikaw nagtatrabaho. Kaya minsan ako nakakita ako ng mga estudyante gano'n. So, yaman nyo siguro, no? Sino ba nanay at tatay mo? Kakaibiganin ko. Baka sakali pag naging ka-close namin, maibili din kami ng bagong cellphone na ganyan kamahal. Pagka ganun, pag wala talaga mga kaibigan, kung feeling nyo may hirapan kayong bilhin ng isang bagay, wag na lang. Wag na. Yan yung yan yung dahilan kung bakit hindi ka dapat nagke-credit card. Correct. Kasi alam mo, sa totoo lang, ang yan nakaka-tempt sobra. Correct. Kung alam mo sa sarili mo na wala kang capacity to alam mo yun, yung para maging yung practical, tapos impulsive ka, wag ka talaga. Ako wala akong credit card Correct. Kasi alam ko talaga na kapag ka dumating ang panahon, di ba, mayabang ka palibasa wala kang nilalabas talagang pera. Hindi mo ramdam na gumagastos ka kasi. Hindi ba't mas masakit kapag ka may pera ka nilalabas? Hindi ba pag kumakain kayo magkakaibigan, tapos magbibigay kayo ng ninyo, contribution. Ang bigat-bigat ng puwet mong maglabas ng 500. Diba? Kasi actual na pera ang bagal-bagal mong hanapin yung cellphone mo, yung wallet mo. Kasi pera yung nakikita mo, inilalabas pero mo kasi kapag ka-card, na alam mong parang next month pa, ang billing, 12 months to to pay, yung mga ganyan, no interest o zero interest, mga ganun. Yabang ka pa. Yabang. It's on me. Yabang.
Mayabang ka, ha? Pinoy na Pinoy, no? Mga Sobra. ganon. Sobra. Very, very Pinoy. Di ba, kwento nga sa atin ng kaibigan na natin na nasa ibang bansa. Dito lang naman talaga sa Pilipinas yung sasagutin mo. Sa Correct. ibang bansa, talagang kultura nila is talagang kanya-kanya. Kain mo, bayad mo. Pero sa bagay, alam niyo, nung kabataan po naming tatlo, ganun din naman po kami. Ano? Mga gastador din naman po kami. Kasi on the other hand, kasi ganun nga parang pinaghirapan ko naman to. Gusto ko namang matikman kahit pa paano yung perang pinaghirapan mo. Pero pag nagmamature ka pala talaga, kagaya namin, sa mga edad namin. Wow, ang yabang ha. Parang may ipon ka na. Parang marami na tong ipon. Wala may nga mga ganyan, may mga ganyan ang sinasabi. Basta kami, naghihirap pa rin kami. Basta kami, hikaws pa rin chuper. Kahit mature na kami. Nagmamature physically talaga, literally. Ay, Hindi, nako. pero to, yun, dapat mo talagang matutunan na kahit pa paano mag-impok o kung kumikita ka man, ilaan mo yung mga sobra mong pera doon sa bagay na mas makabuluhan. Totoo kasi ang gadget, ang technology talaga, mabilis pong bumaba ang value niyan. Sabi nga ng mga friends, ekonomista ni Tanghenyo, Oo. di ba? Saka yung sa credit card din, yung nakausap ko rin kaibigan kong Koreano. Yan. Ano daw ang sabi? Ang sabi niya, maganda yung credit card pag ginagamit mo sa pagkain, yung bili ng bigas. Okay. Kasi imagine mo, kakainin mo ngayon, matagal mo pa bago bayaran. Hindi sa mga gadgets, sa mga damit-damit. So, mas maganda sa pagkain, yung pang-grocery, mas maganda siya. At saka, in fairness naman, sa kagandahan din naman ng credit card, madami din naman silang good deals. Correct. Diba? Na pag lagi mong ginagamit, may mga ganitong libre, may mga ganun din. Basta siguraduhin mo na may pambayad ka in the Yun, future. importante. Tama, Yun yung talaga hindi kayo yun. pare-parehong magiging nga pagdating ng araw. Tama. Ang hirap na nung pag meron kang asawa o jowa na na impulsive. Saludo din naman ako dun sa taong marunong talagang maghawak ng Parang langgam. ng pera. Talagang impok ng impok. So pagka ganyan, talagang tawag dito, ibigay mo yung pera mo sa kanya para mas maganda yung patutunguhan. Pag impulsive kasi ang isang tao, pag pumunta yun ng mall, hindi yan uuwi ng walang dala pag uwi ng bahay. Tama. At isang magandang tip yan na kapag para hindi ka maging masyadong impulsive, kung pupunta ka ng mall, meron kang listahan lang ng mga bibilihin. Yung saktuhan lang. Tapos you stick to that list. Isang practical tip yan. Tama. Okay, magdala ka lang ng saktong pera. O kaya dala ka ng saktong pera para kahit magutom ka. Kasi, di ba? Kahit magutom ka, tapos may ang dami kasing temptasyon sa mall Kaya magugulat ka doon sa mga papromo nila. Alam mo yung salted egg chips? Natikman mo na ba yun? Hindi pa. Meron sa mall first time ko kasi hindi ko kasi yan pinapansin. Oo. Tapos, may nag-offer na, ma'am, syempre, Free taste. sayang naman. Sayang naman kung hindi ko. Mabubusog ka sa free taste, ha? At saka, syempre, ayoko siyang ma-offend. Oo. Nag-offer siya, tapos alam mo, hindi ko kainin, Oo. diba? So, nag-offer siya. Tapos yung pagkain ko, grabe, ang sarap. Ang sarap talaga. So, tumalikod ako ganyan. Tapos, Ikot-ikot ng konti, bumalik ulit. Hindi ko masyado natikmang kuya. Konti lang yung lasa. Pagkatapos kong kumain dun sa restaurant na malapit dun sa bentahan ng chips, naisip ko na ang sarap ng chips. Kasi yun naman yung point ng free taste na parang kahit nakalayo ka na, Correct. babalikan mo kasi Hindi masarap. nawala, Hindi hindi nawala nawala. kasi Totoo. masarap talaga. Ganon, tapos bumalik. Tapos naalala ko na, buntis ako, hindi ako pwede masyadong maalat. Oo, So sabi ko, isa lang. Pero hindi ako nagtanong ng presyo. Oo. Tapos sabi niya, ma'am, may promo po kami na parang buy 5 take 2 yata. Oo. Tapos sabi ko, hindi, isa lang po kasi para makontrol Tikim-tikim ko. lang, Para oo. makontrol ko. Sabi niya, hindi, meron din po kaming buy 3 take 1. Tapos sabi ko, hindi, okay lang po, isa lang. So buti na lang, partner. Kasi nung nagpagbigay ko ng ng 100, kasi akala ko, mura lang. Sabi niya, ay ma'am, Magkano isa? 270. Hindi ko kinaya, ang liit lang. Bihira naman. Pambihira! Nakakaloka! Ilan ulit ang binili mo? Isa lang, partner! Binigyan mo ng 100. Nakakahiya ako, promise. 270 pala. 270 isang chichirya. Ano ba? Hindi ko kinakere. Nakakalurkay.
fairness, magaling yung maganda yung ganun kasing strategy. Kaya yung free taste, very talaga yan effective po talaga very yan. effective talaga yan. So, Yung sampling na tinatawag. So yun nga, yun yung sinasabi namin na minsan maganda, sakto lang din yung dala mong pera. Kasi pagka ganyan na may mga makita ka, magsasample, pwede kang bumili kahit na wala ka ng mga, alam mo, extra na pera. Ako pahiya. Sabi ko, magkano po? Mabuti na lang, hindi ako mag-read sa buy 3 take 1. Kung hindi So, imagine mo, lagasang 1,000 mo. 1,000 ko. Pambihira. Na-realize ko, hindi na pala siya masarap. Naging mapait. Ang mahal. Tapos sabi na asawa ko, dadali mo ba sa station? Sabi ko, hindi. Paggabi ko lang to kakainin. Huwag kayong hihingi Dito lang to. Magtatago ako pag kinakain ko. Pero masarap kasi yan. At yun nga sa Singapore yata siya galing. Kaya kung meron po kami mga tambalanisa sa Singapore, gusto nyo pong magdalo dito sa tambalan, baka naman po. Kasi wala na po akong balak bumili dito sa Philippines. Baka mas mura sa Singapore. Baka. Kung doon gawa. Diba? Pero ang sarap talaga niya, promise. Masarap talaga siya. Tama. Yung pinipilahan daw yan sa Singapore, sabi ni Len. Hindi ko alam kasi minsan dito pagdating sa Pilipinas kasi sobrang mahal na parang yung Tokyo cheesecake na na sa Japan mas mura talaga, parang let's say 300, dito pagdating dito 700. At pagdating dito sa Pilipinas nakakaloka talaga. Bakit ganun kayo? Ticket na nga lang ng concert. Diba? Tangin nyo, nanood ako ng concert ng Coldplay sa Taiwan. Doon ako nanood. Alam mo kung bakit? Kasi yung pag kinonvert mo or pag kinompute mo sa peso, mas mahal pa yung peso value nung ticket. Okay. As compared to Taiwan, na nasa harap ka din naman, VIP, nakapag-travel ka pa. Nakanood ka na ng concert, may tour ka pa. Nandun ka pa sa ibang lugar. Pagdating dito sa Pilipinas, sobrang mahal nung ticket. Oh my God, talaga. Hindi tayo overpricing. Grabe. Hindi ko alam kung anong masasabi ng mga friends mo ekonomista dyan. Tanghenyo. Hindi ko tuloy alam kung ano yung salted egg chips na yan dun sa Singapore, kung mas mahal or mas mura. Isa pang tip to Yung Smiggle na brand, yung Smiggle, usong-uso siya sa kids Okay. Yan, kaya sa mga parents na sorry pero huwag kayo dito bumili sa Philippines. Maghanap kay partner. Okay, let's say, kunyari, sa ibang bansa online. Kasi hindi ko alam kung sa Australia siya gawa or something. Pag bumili ka ng, kunyari, pencil case, dito sa Philippines, 3.5 yan. Sa mall. Na meron kami. Yung pencil case, 3.5. 3.5! Ano meron? May ginto ba sa loob doon? Wala. Cute siya, makulay. Okay. Saka uso siya, maganda siyang brand, Smiggle. Pero pag... Meron ba sa DB niyan? Baka madami namang imitation doon. Smuggle. Yung Smiggle naging smuggle. Pero kapag in-order mo siya online, through legit online sellers, especially coming from Australia, kasi doon, hindi ko sure kung doon gawa. Yung kunyari 3.5 dito, it's just 1,000 there or less. So mas madami kang mabibili. Promise, iba talaga dito sa Philippines. Sabar magdagdag ng presyo. Nag-umpisa yan sa salted egg chips. Pambihira. Alam mo yung namula talaga yung tenga ko kasi nagbigay ako ng 100. Ay ma'am, 270 po. 270? Yung ganito nga kalaking Raffles, 100 plus lang. Kasi ito, ang liit-liit lang, 270. Bakit? Pero sa bagay siguro yung paggawa, salted egg yung kasi. Process. Saka yung shipping nun. Kahit na. Ay, nako. Yung totoo yun, napakarami kasi talaga ng temptation sa pumunta ka sa mga malls. Ba't kami napunta dun sa topic na yun? Parang just to be practical. Dahil total naman, being practical naman yung sinishare nung tambalanisa natin na concern. Being practical means when you are in the mall, pwedeng sakto lang yung pera mo. You have a list ng bibilhin. Yun lang talaga. Diba? Stick to that list. Okay lang mag-free taste pampabusog yan. Pero isa-isahin nyo, ang dami nyo, lalo pag weekend po, alam ko yan At saka, ang dami nagpapa-free taste pag weekend. Alam mo, baka pagka nagpapa-free taste sila, parang mas masarap. Parang yung hotdog. Hindi ba kapag sa mall niluto, parang ang sarap. Ang ganda nung pagkakabukas, di ba? Pero pag nagprito ko na sa bahay, parang di na ganon.
Malungkot. O, diba? So, yun yung isang pwede nyong gawin. Diba? Stick to your list and just bring exact money para hindi kayo gumastos ng extra. Tsaka yung mga Tama. ATM din kuminsan, when yung basta-basta dalhin. Oo. Kasi pwede na rin Pwede na i-swipe. ATM eh. Hindi katulad dati na parang mag-withdraw ka pa, di ba? Hahanap ka pa ng ATM, tapos Oo. makita pag mahaba ang pila, Hindi ka na, madi-discourage ka ayaw na. mo na. Hindi, ngayon lahat ng establishments pwede ka na mag-swipe, kahit kiosk lang. Kaya isa sa magandang gawin din ngayon, mag-open ka ng account, yung passbook lang siya. Yan. Tapos, ang branch, Tugigaraw. Yung hindi mo pwedeng ma-withdraw. Yung mga rural bank. Oo, rural bank of doon sa Malalayo, rural bank of Pagsanghan. Ganyan. Na makakapag-withdraw ka lang kung pupunta ka sa Pagsanghan. Yun yung pwedeng gawin, di ba? Mga practical na tips kasi mahirap po ang buhay ngayon. Tama. O, sa mga kabisya, Mama Tele-Telesuebe, magkakabanding-bandingan. Isa na namang kwento mula sa ating Maywagang Burnay. Si Jeyo and Sabina and Aisela Vinyamor ay nakatutok sa atin. Maraming salamat po. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Kengres Chuper. Nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang walang